Eto na, tatanungin, kukestyonin nitong dalawang senador na si Kiko Pangilinan at Ping Lacson, bakit binago na naman ang naunang schedule na talakayin ng impeachment ni Sara Duterte na dapat ay July 29, kinabukasan pagkatapos ng SONA ng ating Pangulong Marcos, State of the Nation Address, na plano ng grupo nitong si Escudero at Villanueva na sa August 4. Kasi nauna pong inamin ni Senator Joel Villanueva na pabor daw yung ibang mga kasamahan niya na sa August 4 pa umpisahan pag-usapan itong trial ni Sara Duterte. Ang sabi po ni Ping Lacson at Pangilinan, masyado ng delay. Dapat sumunod na tayo sa ating constitutional duty. Inuutos ng saligang batas na ating i-trial, try and decide dito sa kasong kinakaharap ng impeachable official na si Vice President Duterte. So dahil dyan, ang sabi po ngayon ni Ping Lacson at Pangilinan ay kanilang kukestyonin ito sa oras na sila'y mag-resume. Actually, ang paniniwala nga ng marami na nakakaintindi ng sitwasyon, dapat nga walang recess ang Kongreso at Senado, lalo na Senado, Senator Judge. Dapat mula pa nung mag-resume, kung hindi natapos nitong 19th Congress, dapat mula ng July 1, nag-resume ang mga bagong senador-elect na 12. May sapat ng quorum, may sapat ng persado sa 12, nadagdagan kaagad ng another 12, kaya 24 na mula nung July 1, dapat nag-trial na sila. Kasi nga, kaagad-agad ang utos ng saligang batas. Pero pinagbigyan pa rin ng mga bagong mga senador ang kagustuhan ng liderato ng Senado ngayon na magkaroon muna sila ng eleksyon kung sino man ang mananalo bilang bagong Senate President o manatili ang Senate President na si Escudero, kaagad-agad gawin na trial. Pero binago na naman, August 4 pa. So next week pa after SONA. Talagang grabe ho ang pagdidribble, grabe ang pagdidelay. Ay si Villanueva po ay kampo yan ni Duterte, ni Escudero. Yan yung kasama dun sa na ngayon nagdidinay-dinay pa na nagturo kay Aimee na point of order ka habang nagsasalita noon si Risa Ontiveros para lang pigilan yung punto ni Ontiveros na point of order sa utos nitong si Villanueva at dinagdadig naman doon sa video at audio lumabas na ngayon nagdidinay-dinay pa. O, di ba? Talagang ganyan ang mga galaw. Ano yung masasabi dyan? Ito, isa pang issue. Hindi daw po boses ng Senado ang sinasabi nung Senate spokesperson sa katauhan ni Attorney Reggie Tunggol. Ayan hindi lang po si Senador Ontiveros ang nagsabi niya. Yan din po ang paniniwala ng ibang senador. Opinion lang yan ng spokesperson kung ano ang kanya sinasabi sa media. Hindi yan opinion at idea ng lahat ng senador. Nako, naloko na. Para saan yung spokesman yan? Hindi ko naman alam kung bakit naglagay pa ng spokesman. Napakarami ng spokesman. Alam mo, pag sinabing spokesman ka ng impeachment court, dapat kinakausap mo ang lahat ng senador judge bago ka humarap sa media, attorney. Ang nangyayari diyan, si Escudero lang yata ang kinakausap mo Tapos meron ka na sa pantahan na ganito yung proseso, ganito ang mangyayari. Pwedeng ganito mangyari. Abay, hindi. Hindi naman katulad sa Korte Suprema. Kung 15 yung mga associate justice, kung ano yung opisyal na kanilang ilabas, yun lang ang ilalabas ng clerk of court at spokesman ng Supreme Court. Walang interpretation, walang opinion. Ay ikaw, Attorney Tunggol, ang dami mong sagot sa tanong ng media hindi mo alam na yung mga senador judge ay politiko. At may kanya-kanyang opinion at paniniwala yon. Mahirap pang hawakan yon. Mahirap diktahan yon. Mahirap pangunahan yon.
Kaya ayan, anong sabi ngayon ng mga senador? Ang spokesman ng impeachment court na inilagay ni Escudero ay sa kanya lang yun. Wala daw silang kinalaman at hindi nila idea ang sinasabi ng spokesman. Ay nak, kung ikaw yung spokesman ginaganyan, dapat mag-resign ka na lang. Useless ang sinasabi mo. Galing lang pala sa isang senador yan. Senate President. Hindi yan ang boses ng majority at individual Senator Judge. Abay, napakahirap noon. Di bali sa Kongreso, yung spokesman ng Kongreso, walang tumututol na congressman. Kung ano sinasabi ni Attorney Abante bilang spokesman ng Kongreso, sang-ayon sila. Katulad ng spokesman ng prosecutor na si Attorney Bukoy. Kung ano sinasabi nun, hindi tumututol ang mga prosecutor. May respeto at alam nilang tama sinasabi. Pero itong Attorney Tunggol na nagpakilalang spokesman ng impeachment court, ay ang kanyang mga sinasabi ay taliwas at malayo o hindi sinasang-ayunan ng mga senador judge. Abay, kalituhan yan. Kaya Senador Escudero, ayusin nyo yan. Maglagay kayo ng spokesman na kumukonsulta sa individual senador judge para hindi sumabit. At maging maingat ang spokesman sa mga comment at reaksyon, analysis, opinion, interpretation ng buong Senado, ng buong impeachment court, kasi hindi yan ang magiging desisyon ng individual senator. Napakahirap yan. Alam ko yan dahil ang tagal ko na sa media, mahirap po talaga ang spokesman. Lalo na sa mga politikong ganyan. Kung isa lang ang amo mo, okay lang. Kahit sumabit ka, sumablay ka, mag-opinion ka, okay lang yon. Pero madami, 24 senador yan eh. Iba-ibang opinion at paniniwala ng mga yan. Tapos ang spokesman, ang dating parang ikaw ang, parang gano'n ang mangyayari, lahat gano'n, ay hindi. Malabo yan. Kung subuan ka ng mga media dyan sa Senado, ng mga tanong na alam niyang lalaglag ka at sasakay ka, yari ka. Marami hong tanong na talagang ihuhulog ka. Kasi ang mga media nagtatanong lang, wala namang interest na personal yan. Pag ang tanong ng media, tanong namin, tanong lang ng tanong, walang interest na iba. Pero yung mga tanong namin, pag sumagot ka sa lahat ng tanong, minsan sasabit ka. Pag sumabit ka, hindi kasalanan ng media yan kasi ang media nagtanong lang. Ayan. Sa tingin ko po, sa ilang mga interview, pasintabi na dyan kay Atty. Tunggol, abay, madaldal. Mahilig magbigay ng sariling opinion at sagot sa media. Delikado yan. Kaya ayan na nga, nag-react na, hindi lang si Ontiveros. Hindi boses ng Senado, ng impeachment court, ang sinasabi ng spokesman. Naloko na. Useless yan. Aba, Senador Escudero, pagbasabihan mo yung spokesman mo, maging maingat at kontrolin ang mga pananalita dahil sasabog ang kapalpakan. Dahil hindi naman talaga papayag ang Senator Judge na kung anong sinabi ng spokesman, aayon na lang sila. May kanya-kanyang paniniwala yan, lalo na mga politikong Pilipino. Matitigas ang ulo yan, may mga pride yan. Hindi yan magpapagamit at hindi yan magpapalinlang. Tandaan niyo sinasabi ko. Please like and share, subscribe and follow.